Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Chillax muna ang lahat at tumutok na sa Bangayan Serye every afternoon. Ako po ang inyong funny na gorgeous pan! Ako na taga-Bulyo, Donita Knows. Totoo ba yun? True naman. Naku, makasama natin muli ang aking one and only. Ay, naku, Este ha, ang ating one and only doctor next door, Dr. Dex Makalintang. Maraming salamat, Donita. Looking forward talaga ako parati na makasama ka at mambuyo dito lamang sa Face to Face Harapan. At all out na makisawsaw ang ating mga sawsawera at sawsawera, ang aking team ang red. Pula. O ano? Team Puti, magpapatalo ba kayo? Magbibigay ng kalinawan sa ating mga katanungan. Ang ating harapang tagapayo, Attorney Lorna Cabunan. Dr. Love, Brother June Banag. Dr. Camille Garcia. At ngayon, ang may game, mamagitan sa alitan sa barangay, Corina Sanchez Rojas, Ate Corina! Sila sa akin. Medyo lang. Ayan. Salamat, Donita, Doc Dex. And hello sa ating harapang tagapayo. Magandang hapon po mga kapatid. Kani-kanyang panig na naman ngayon. Pero may mukha ba silang ihaharap dito sa Face to Face Harapan? Nako, eto na. Dito, hindi ako makarelate dito. Parang pang-millennial yata itong problemang ito. Yung pagdot-dot sa cellphone. At yung labis na paglalaro ng online games. Nako. Ang reklamo pala ngayong hapon. Tsaka ito pala ay totoong problema na ng lipunan. Yung mga nagsusugal, gamit ang kanilang cellphone. Nalulung na raw kasi ang kanyang kinakasama. At napapabayaan na ang kanilang mga anak. Sigaw niya rito. Nako. Eto, play now, gutom later. Scatter dito, scatter doon. Ito ang patok na online game ngayon. Pero bakit ganon? Pamilya mo ngayon ay walang malamon. Halos lahat po ma'am, puro scatter sa umaga, tanghali, gabi. Napakabatugan na ma'am, ayaw na maghanap buhay. Pero po yung pamangkin ko eh. Gustong-gusto talaga ng pamangkin ko. Iwalay na talaga na wala nang pupunta. Gusto lang ng pamangkin ko. Sustento ba sa ilang anak niya, sa 4 na anak niya. Lagi ko yan napapagalitan kasi nga ayaw niya magtrabaho. Nalululong siya sa pag-ano ng scatter. Kaya yung mga anak niya napapabayaan kahit walang pagkain, pinababayaan niya. Anyari kuya, ang mag-live-in partner ngayon ay deadma to each other dahil sa larong scatter. Ayun, scatter ang kanyang kinalolokohan. Pero ito lilinawin natin yung scatter nasa isang e-wallet brand yan. Pero yan ay pinamumunuan na may regulasyon hanggang PAGCOR. So ibig sabihin, ito po ay legal. Kasi nakita ko yung app Nandun lahat, Donita. Meron pang ang Tong Eats. Meron pang ang iba-ibang klase. Siguro 20 yata yung klase ng online gaming. Na maglalagay ka talaga ng pera doon sa wallet. Kapag natalo ka, napunta na yun doon sa kumpanya. Hindi ba? Pero ito po ay legal.
Pero kung akong tatanungin mo, hindi ko pahahawakan sa mga anak ko yan. Nako, never, never, never. Pero kamo, tanungin natin mamaya, magkanong natatalo sa kanila sa maghapon? Diba? O eto na. Siya ang kinakasamang apektado sa pagkalulong ng kanyang asawa sa larong kung tawagin ay scatter game. Annalyn, humarap ka na! Sampu ang anak niya at ang kanyang trabaho, naghahango lang siya at nagbebenta ng isda. Dat gulay po. Isda at gulay. Isipin mo kung paano nga naman niya bubuhayin. Pero eto ngayon, pinamigay niyo na rin ang mga anak niyo, no? Hindi po, kinuha lang po ng tita ko. Ha? Kinuha lang po ng tita ko kasi po wala pong panggatas. Walang panggao. Bakit naiiyak ka na? Nagsisimula pa lang tayo. Sino yung mga binigay mo na muna? Yung pinahiram mo na muna? Ano po yung simula po namatay ang una kong anak? Pangatlo. May namatay ka ng anak. Bakit? Yellow baby po. Yellow baby. Hindi mo na kasalanan yun. So yung dalawa mong anak ngayon, ilang taon na nasa Yung tita mo? isa po nasa hipag ko, ano po yung na habang nakabulo po yung anak kong isa, yung isa naman po nasa ospital. Tapos po sa hipag ko. So magaling na yung anak mo ngayon? Ano po, noong nakaraan lang po gagamit ospital. Galing ospital. Anong sakit? Hika po. Hika. Ilang taon? Isang taon po. Naku, mahirap yung batang-bata. May hika, ano? So, kinailangan niyang ipamigay muna, parang ipahiram, Kasi din po paalagaan. Opo, kasi din po ninenervous po ako pag may sakit yung anak ko. Ayun. Parang parang meron na po akong bobya sa anak ko namatay nung una. Pero hindi mo naman pinamimigay, hindi mo naman Wala po pinamigay na anak. Wala. Sa'yo lahat Una yan. ko pong asawa, 5 po ang anak, wala po pinamigay. Ngayon lang po talagang kinuha ng tita ko tsaka ng hipag ko. Sa una niyang asawa, siya may 5 anak. Tapos may 5 ulit dito sa pangalawa. Ayun. Kaya naging 10. Opo. Eh, ikaw ba'y may planong tumigil na ng pag-aanak? Opo, titigil na rin po ako kasi nag-isa lang po akong anak ng nanay ko. Baga po sa akin, pinapuntay pagkaanakin po. Tapos po, wala po kasi matakbuhan din na kapatid. Tapos, ito ngayon yung problema mo. Ano ang problema mo? Ang problema ko lang po sana po matigil na po yung pag-i-scatter po ng asawa ko ngayon. Tapos makapagtrabaho po siya para po sana yung mga anak namin po makakaya po na maayos sa araw-araw po. Kailan nagsimula yung bisyo ng asawa mo sa... Simula po nung nawala yung trabaho niya tsaka yung anak namin. Para po yung utak niya rin po na sa scatter po. Oo, siguro yan, parang nababagabag din siya sa kalagayan ng mga anak mo. Opo, tapos wala pa po siya trabaho para po kami tsaka po kami nag-aaway. Siyempre yung problema namin sa pagkain namin, araw-araw po, ganun yung akainin ng anak namin, tapos yung namatay kong anak, tapos yung anak ko pa nasa ospital, minsan ganun. Pero ano ba sa pagkakaalam mo, madali lang bang manalo dyan o mas madalas ang talo dyan? Mas madalas po ang talo. Magkano nang naitalo ng asawa mo dyan? Kung mamasualin po, nahigit po, maabot din po ng 1,000 po sa isang araw lang po. 1,000 ang matatalo sa isang araw? Sa araw. Kung halimbawa po mamalasing ka pa po, yun nga po. Hindi na po mabaka. So walang walang limitasyon. Laro ka ng laro, talo ka ng talo. Pag minamalas po, yun nakakalo po siya, doon po, natalo po talaga sa bisyo po, sa scatter po. So ang iyong problema ngayon ay nalululong na, nauubos ang pera, yung mga anak po namin napapabayaan na rin po sa at pagkain. wala kang katuwang sa buhay. Opo. Ayun. Yun ang problema. So, yan ngayon ang panig mo. Opo. Alamin naman natin ngayon ang panig nung nalululong sa scatter. Alvin, humarap ka na! Wala ka na magawa sa buhay mo kung di ka palagay scatter. Mga anak ko na mababayaan mo. Ano yan? Nag-aaway na ba kayo sa bahay? Nag-aaway na kayo sa bahay? Opo, mahal sa lang po. Pagka nagkakaanohan na po kami, para yun din po masaktan po. Ganun. Nananakit? Opo. Opo. Kaya po, Ate Ma'am, magsasalita pa lang po para sa pogat ako. Ano, okay. So, pasensya na ha. Kailangan nating malaman. Paano ka sinasaktan? Kung halimbawa po, minsan babatin po ng mga yung... Kung ano po madampot po, ganun po yun. Kaya po, yung sabi po, naranasan ko sa unang asawa, yung unang pong maranasan pa uli.
Oo, teka muna, bakit wala kang trabaho? Eh, sa ngayon po, pero yung mga una, may trabaho po ako. Ngayon may trabaho ka? Ngayon po, wala eh. Wala. Bakit hindi ka makakuha ng medyo mas permanenteng trabaho? Eh, wala rin naman ako pinag-aralan. May hanggang Marami mo lang pinag-aralan pero may nakikitang trabaho, ha? Dati po, nasa barangay ako. Yun. Aamin ba si Alvin na sinisira ng kanyang bisyo ang kanilang pamilya? Ang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimbahan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, harapin mo face to face. Una, kaklaruhin natin ulit na itong scatter na ito na pinag-uusapan natin ay legal. Kasi ayon din sa batas, tama ba ito, Attorney Lorna? Walang batas na nagsasabing illegal para sa mga residente to gamble online. Yes. What about isabong? Hindi ba may presidential order pa yan na bawal na ang isabong? Ang operative word is unless authorized by PAGCOR. Lahat ng online gaming, pag walang authority, ang PAGCOR is illegal. Ayun, So, okay. miski na anong klase, let's say, kasi madami ng, in fact, number 1 ng Pilipinas sa online gaming, no? 43 million. That's more than half our population. Wow! Are on online gaming. Dala ng kahirapan kasi yun na lang ang kanilang inaasahan. Unemployment, underemployment, kulang ang... tapos ang daming anak. 10 ang anak nila. Sino marunong mag-scatter dito? Ayan. Oh, ito. Nedy. Medic po namin ito. Hindi siya bouncer. Nedy, pagka nagkasakitan na, oy, palakpakan nyo naman si Nedy. Oh, ayan. Sa karanasan mo, Sunny, gaano, sa 10 pindot, ilang beses ka mananalo doon? Siguro, minsan wala, minsan isang beses. Gaano kalaki na ang natalo mo sa scatter? Halimbawa, sa isang araw na laro. Ako sa isang, siguro 100 pesos, hindi po kasi talaga ako ano. Ay, piso-piso ka lang Opo, talaga. piso-piso. Pag naubos yung 100, stop na. Next Stop. week Talagang or ano. naglalaro ka lang. Opo, pero kumbaga. libangan lang, opo. Uy, may halaga na rin ng 100 piso, Opo. ha? Kahit pero paano. siguro ganito pag may trabaho. Wala na akong laro. Pag day off lang siguro isang beses lang, ganun. Eh kasi naman, ikaw naman ay working boy. Thank you, palakpakan naman natin si Sunny. Ayan. Pinakatawan natin mamaya, Sunny, Okay. So, Alvin, magkano ang taya mo? Bawat pindot mo? Sa ano nyo po, sa kung magkano gusto nyo bet. May piso, may 50. Totoo ba yun? Piso 50 May dos lang? po. Opo. Ganun. Piso 50 sentimos? Opo. So, ano ang iniinda mo? Magkano ba ang naitatalo niya? Sabi mo, umaabot ang 1,000. Opo, sa maghapon po, nakakaabot po talaga ng mga 1,000 po. Kasi po hindi nga po siya nananalo. Pambaga po, minamalas po yung laro niya. Hindi naman po taga-sortehan po yung laro dyan eh. Eh, makikita mo naman, talagang parang baraha. Parang baraha, minsan ka lang makakakita ng magkakapareho. So, umaabot ay 1,000 kasi wala kang ginagawa, kundi yun lang maghapon. Kasi matulin din po talaga matalo. Kada pindot po kung piso. Parang adik. Parang ganun na rin po nangyayari kasi parang yung mas gusto mo po nga kapag pindot mo, pinipindot mo na ulit eh. Ganon? Parang matulin yung baksak eh. Parang kala mo, nalilito yung parang nagmamanage ng scatter. Parang pero gusto mong hindi. lokohin yung kalaro Pero hindi. mo. Kung ano talaga ibibigay, yun na lang din po talaga yun. Oo. So, anong tingin mo? Hindi ko ganun talaga yung nangyayari sa'yo, Kuya Sunny. Talagang, hindi kasi nga, tama yung sinabi mo, Ate Coring, sa kahirapan ng buhay, feeling ko kasi, lahat sila nag-i-aim ng manalo. Kasi pag nanalo nga naman, malaking tulong. Manalo ka ng 2,000, na doble yung pera mo. So, mas malaking panggastos. Yun ang iniisip nila. Ano ang panalo doon? Okay, natalo ka sa piso mo. Ano yung panalo? Magkano ang ipapanalo ng piso? Hindi po, may biglaan din po siyang biglang nagbibigay. Halimbawa, yung piso mo, pag pindot mo, nag-scatter ka, bibigyan ka ng mga 400, 500. May ganun. May ganun pong baksak. Parang pinapadama ka. Dinadama ka. Kapag nakadama ka na, akala mo panalo ka ng panalo parate. Ito na yung sinasabi natin na dahil nga sa ginagawang ganito, pwedeng natitrick yung brain na, uy, kaya ko pa, maganda pa, masaya. Alam mo,
biglang akala mo, tuloy-tuloy yung yun. Kasi tuloy-tuloy na magbibigay. Yan yun. Pero sa kalalabasan, sa talo rin nung napupunta. Pero magtataka ka rin, kasi siguradong hindi lang sila ang pamilyang naaapektuhan Marami ng po yan online na. gaming. Kaya ako nagtataka bakit yan legal. Hindi ko yun ang medyo aalala lang ako at nag-iisip, tama ba yan para sa kulturang Pilipino na napakahihirap na? Meron pa silang ganong option, no? I guess para rin yung alak, hindi bawal. Pero pag sumobra, nakakasira talaga ng buhay. Eto na ang kakampi mo, Owa! Humarap ka na! Parang bago. Parang ang laro mo, yung mga alak mo, wala kinakain. Paano mo alam na walang kinakain yung Lagi mga po ako nasa kanila. Friend mo si Punta po ako sa Annalyn. kanila. Lagi po ako nasa bahay nila. Okay. Pag pupunta po ako doon, lagi nakikita ko yung mga bata, walang pagkain, pinag-uulam niya ng asin, tubig, toyo. Toyo ang ulam? Opo, o yung asin. Kawawa naman ang mga bata. Nasaan ang mga anak mo ngayon? Nasa bahay? Opo. O pauwian natin sila ng ulam? Ha? Kahit pang isang gabi lang, di ba? Di ba bibilin mo? Oo, ako nang bahala. Ikaw Yung, nang bahala? yung TF ko dito sa episode na to, ibigay nyo sa kanila. Oy, talaga naman. Yayamanin naman talaga si Doc. Sige, ako na lang din. Talaga nakakaawa kasi. Oo nga po. Nakakaawa kasi. Huwag mo na papakialaman yung bibigay ni Doc, Oo ha? nga. Oo. Yung episode yung episode na to, bigay nyo sa kanila. Pero wag bibigay sa kanila. Oo. Sa kanya. Bigay nyo sa sa mga bata. Alam mo, dapat yan, ipambili na ng gamot, ipambili na ng pagkain, wag ng pera. Oo, totoo. Gatas, hindi ba? Ibigay na lang natin sa mga bata. Okay, so Owa, ano ang pinaka-grabing nakita mong sitwasyon sa kanila? Yung pong nanganganak po to, nag-i-scatter lang sa labas. Abang ito lang, manganganak na. Nanganganak? Opo, manganganak na po siya. Nag-i-scatter na po yan sa labas. Ano ba yun? Nanganganak, nag-i-scatter? Ano ba yun? Parang nai-stress ka? Pag na-stress ka, ayan? Siya pa nga po Minsan po, sa amin. parang nag-aaway kami kasi, madalas nag-aaway kami, lumalabas po ako, yun. Naglalaro na lang po sa labas. Kaya addiction na ito pagka-addict na ito, pagkagahaman, pagka-addict sa paglalaro, may pag-asa pa ba si Alvin magbago at maayos na rin ang buhay nilang mag-asawa? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimbahan? Face to face, sinong iharapin mo? Face to face. Gusto ko lang ipapaliwanag ko lang, hindi po ako kakampi ni Alvin kasi nakapula ako, ha? Walang kinalaman. O, ayan, ang palda ko puti. Pero ayun, nadagdagan ng silya yung kabilang panig kasi nga, at nawalan ng silya dito sa kabilang panig kasi, ayan, Alvin, walang kakampi sa'yo dyan. Walang kakampi talaga sa'yo dyan, kundi yung kapwa mo sugarol. Ayan. Hindi ba, no? O, so, alamin muna natin, bago natin tawagin itong meron pang isang silyang ditong kakampi pa rin at meron pang nakasanga na problema. Hindi pa ninyo alam kung ano yung nakasangang problema na yan. Alamin muna natin kung ano ba ang panig, Doc Dex, kung ano bang sinasabi nitong mga naka-ismid lahat ang mga... Oo, si ate kanina dito, galit na eh. Oh, ate, ano masasabi mo? Maging responsabling ama ka naman ng tahanan. Nahihirapan na nga yung asawa mo, 5 yung anak nyo, dapat magtulungan kayo. Ginawa mo yan, pinaghirapan mo yan, pinagpuyatan mo yan, pag-aralin mo, pakainin mo. O dyan naman sa panig ninyo. Ano naman ang depensa ninyo dito? Madidepensahan nyo pa ba yan? Madidepensahan nyo ba? Kaya niya daw yan depensa ha. Tumayo ka. Ano ang pangalan mo? Yoshi. Si Yoshi. Magpapa-x-ray lang daw siya mamaya. Okay. Anong gusto mo sabihin? Nag-scatter din naman po ako pero hindi naman po ganun kalaki yung ginagastos ko. Like, yung... Minsan po natatalo din, minsan din nananalo din po talaga, ganun. I think depende yun kung kakayanin mo o hindi. Ang problema ni Alvin, 10 ang anak.
Hindi ba? Tapos walang permanenteng trabaho. Yun, tama. Oo. Siguro ate ko rin talaga sa mga ganyan, no? Magbisyo ka kung meron kang extra na pwede mo. Oo, Yes. yung extra Pero kung lang. wala, unahin mo yung mga pagkain ng mga bata. Unahin ang pagkain pamilya, bayad ng ganito, gano'n. Ganun dapat ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita. Ako nang bahal nagbigay si Doc Dex doon. Bibigyan kita ng puhunan, pero ako pipindot. Baka ako ang swerte mo, hindi ikaw. Diyos ko, kuya. Tapos yung panalo, sa'yo rin mapupunta. Siyempre! Hindi, ate ko Ano rin ba pino lang. yan? Wag na, kuya, iwasan mo na yan. Ha? Okay. O siya naman, ang kapitbahay na saksi sa hirap ni Annalyn. Erlinda, humarap ka na. Erlinda, anong problema? Anong problemang nakikita mo? Nung mga anak po yan, kapitbahay ko po, tinawag niya po ako. Wala siya kasi nasa labas siya. Ako po ang nagpalabas ng anak niya. Ah, pumadrona ka? Hindi po, sa hilot lang. Ah, hilot? Opo, Ako, sa bahay lang delikado po. yun. Ay dumating ako, puro dugo na, tapos hindi pa lumalabas yung Bata. ano. Pinanganak Kaya ka pala ko. nangayayat ng ganyan, oh. Tapos nilinis ko po siya, binihisan ko, nilagyan. Ay wala po akong gamit, pamputol. Pinadala ko po sa Inares para putulin yung pusod. Totoo ba? Opo. Paano yung nakalabas na yung bata? Tapos na, may pusod ba? Dinala mo sa ospital? Hindi po, iba na po ang nagdala kasi nilinis ko po siya. Pero Yung nakakabit yung pa? kapatid niya po, nagdala po sa ospital. Yung, pero nakakabit pa po yung inunan pa po. Kasi Nandun hindi pa. pa po lumalabas. Nasa loob pang inunan. Hindi pa po lumalabas. Hindi pa lumalabas. Ay, nanlalambot na po siya. Tinulungan ko po siya. Lambot na po ako yun, hindi pa po lumalabas yung inunan. Pero yung baby po nakalabas na po. Yung inunan na lang po ang problema eh. Buti nga po, ano po siya, tinapit-tapit niya po ako. Nakakaloka ang mga insidente. At ikaw, naglalaro ka ng scatter sa labas. Alam niya yan. Di ba tinawag mo ako? Hindi po. Tumawag po ako ng mga ambulansya sa kanya. Kasi parito rin po ako yun, ang alam kong mga anak na. At nga lang po, ayaw niya pong sumakay doon. Kaya gumawa ako ng paraan, siya na lang po ang natawag ko. Niisip ko rin po, ma'am, yung anak ko rin po kasi, una sa ospital po ako. Una sa ospital po ako, yung mga anak ko sa bahay, wala akong pagkain. Tapos po, ang problema po, yung pagkain po, sa pinadalhin po sa akin sa bahay, ikaw sa amin na magkain ka. Magsalo-salo kami mag-iina sa bahay. Kung halimbawa, wala akong pamasahe. Kung nandun po sa ospital, wala mo po pamasahe, pagkain namin doon. Eh, yung mga anak ko rin, wala rin pong pagkain, wala rin pong Kaya po, mas pinili ko sa bahay na lang po para yung kaunting pagkain, pagsalo-salo na mag-iina. Paano naman yung sinasabi ko sa inyo na may isa pang issue? Yung issue ng pananakit. Ayun. Pagkaayaw niya kasing sa asawa niya, sinasaktan. Ay! Nako. Paano mo na alam niyo, nanay? Nagkukwento siya. Una, baka maging 11 pa yan. Maliban sa 10. Kaya nga po nabuo yung anak namin ngayon dahil po doon Oo, kita. Diba? Kaya Pero kung pupunta kayo ng barangay, matutulungan kayo sa family planning. Diba? Natatakot na kasi siya eh. Baka mabuntisan naman, wala na kayong pagkain sa mga anak niyo. Tama ba? Sambak na nga po yung bayan nila sa bahay, sa upa ng bahay nila. Hindi sila makapagbahay, pinapalayas na nga po sila eh. Pinapalayas na? Opo, pang-apat na buwan na nga po ngayon. Kasi sila nakakabayad. Magkano renta? 50. 1.5 po. 1.5 isang buwan. Biro mo, 1.5 isang buwan, hindi pa nila mabayaran. Opo, kasi nga po lang. Wala rin pong trabaho eh. Silang, pagka pupunta sa bahay, naglalakad pa po para lang makakain sila mag-iina. Yan ang lahat ng mga problema. Pinapalayas na, nagkakabugbugan na, ang mga anak hindi mapakain, nagkahiwa-hiwalay ng magkakapatid. Ayun, dahil sa scatter. Ang tanong, Alvin, scatter o ang pamilya mo, kailangan mong mamili. Sa pagbabalik yan ng magkakaalaman na sa Face to Face Harapan! Face to face, sinong-sisimbahan. Face to face, harapin mo face to face. Alam mo, hindi kayo nag-iisa. Ito
masasabi ko, ito ay isang pambansang problema. Pambansang problema kasi mula daw talaga, eto sa ating research, no? Mula daw talaga na magkaroon ng online gaming, dumami talaga. Exponentially, tumaas ng gusto ang bilang ng mga nalululong sa online gambling. Eh kasi nandiyan na lang eh. Hindi ka na mamamasahin, hindi ka na pupunta sa kanto, hindi ka na makikipag-tong-eats. Eto ka na lang kahit saan, kahit sa banyo ka, pwede kang tumaya. Hindi ba? Yun lang ang problema, yung addiction at yung gaano siya kabilis na pwedeng mawala ang perang pinaghirapan. Ayun. So, ano sa palagay mo? Ikaw, opinion mo dito, Donita? Hindi talaga maganda, Ate Corinne, no? Lalo na sa sitwasyon nila, yung pamilya nila na ganyan. Hirap na nga sa buhay, hirap na nga para paaralin yung mga bata sa pagkain nila. So, hindi talaga tama yung ganun, kuya. Yun yung sasabi ko, kung meron kang extra na sobra na pwede mong pagkalibangan, pwede mo nung bigyan pansin yung pangangailangan mo. Dahil pera mo naman yung pinaghirapan mo, yun na lang regalo mo sa sarili mo, kung konti lang naman. Pero kung mas nangailangan ng pamilya mo, dapat unahin natin yung mga basic needs ng mga pamilya na kailangan. Oo, dapat ang unahin. Diba? Yun lang naman sa akin. Hindi ba sama, kuya, kung maglaro ka ng konti, okay lang, panglibang, pero unahin mo talaga dapat ng pamilya. Ayun, oo. Ikaw naman, Doc Dex. Sa akin po kasi 2 points. Number 1, yung parang ginagawa kasi, kumbaga parang nag-i-invest siya, kung titingnan mo, parang nag-i-invest eh. Pero you only have to invest the money that you can lose. Yung pwedeng mawala sa'yo, yun, pwede. Unahin naman na sana natin yung pangangailangan ng mga bata. So dito naman mula sa ating trio harapang tagapayo. So, Attorney Lorna, what do you think? May regulasyon bang pwedeng gayahin sa ibang bansa? Alam mo, ang PAGCOR mismo realizes na addictive talaga to. So, although legal ang online gambling, meron silang programang tinatawag na responsible gambling or gaming. Sila mismo nagsasabi na, nagwa-warn na be a responsible gamer. Number 1, linilimit na ng PAGCOR yung deposit. So, hindi pwedeng napakalaki ng deposit. Number 2, merong option ngayon ang PAGCOR for kasi dati, kasi ang gambling kasi, nababasa yung habit mo. No? So ngayon, meron ng programa ang PAGCOR. Pag nakikita nila na addictive na ang behavior mo, ini-stop nila. And number 3, na-monitor na nila ang 21 and below. Because the legal age for gambling is 21. Whether PAGCOR dito or offshore gambling. That's why maraming tinatanong, are you a robot? Are you a this? Are you a that? No? Below 21, illegal yan. Naku madalas naman nagsisinungaling sa ganyan. Marami. At saka yung fake IDs, mga ganon. So, binabalanse ng gobyerno the need for additional revenues, ang gobyerno, at saka yung dangerous effect sa ating population or kabataan. Attorney, yung sinasabi na nabubugbog siya pagka tumatanggi siya sa sex. Diba sa mag-asawa, kahit kasal pa kayo, kung ayaw nung babae o ayaw nung lalaki, pwede pa ring rape yun, di ba? Oh yeah, favorite topic ko yan eh. Na-Senate investigation na ako dyan. Oo. Sinabi ko, may marital rape. No means no. Okay, Ayun. pag sinabi, kung ayaw, ayaw. Kung ayaw, ayaw. Thank you, Attorney Lorna. Doc Camille naman. Okay, thank you, Ate Corinne. Unang-una, dito, ang affected dito yung tinatawag nating prefrontal cortex. Dito, bakit? Kasi, tatandaan natin, ang gambling, sabi nga ni Doc Dex, they stimulate yung ating reward system. Pag ito gumagana, yung decision-making natin ang naapektuhan. Kaya sinasabi dito ni Alvin, hindi, sa susunod mananalo ako, sa susunod mananalo ako. So pag nagiging ganun, apektado personalidad, apektado kung paano ka magdesisyon, kaya nagiging ganyan na walang nangyayari sa buhay natin kasi ang iniisip natin, yun lang, yung baka manalo, puro baka. Ang mahirap din dito, Alvin, kung gusto mo talagang magbago, hindi pa pwedeng ako magsasabi sa'yo or yung asawa or yung partner mo,
kailangan mismo sa sarili mo. Ang tinatawag nating addiction, may predisposition yan may genetic predisposition. So tignan mo sa linya nyo, sa magulang mo, sa mga kamag-anak mo, sino ang nalululong hindi lang sa gambling, sa pagsisigarilyo, sa pag-inom ng alak, or sa iba pang klase na paglulong ng, sa droga mismo. Kasi 25% na mamana yan. Sana bigyan mo ng pagkakataon na maging maayos ang buhay mo. Yan lang po. Okay, thank you, Doc Camille, Dr. Love. Dapat pa bang mahalin ang tulad ni Alvin? Kawawa naman kung hindi mamahalin si Alvin. Ikaw nang pinakawawang tao pag wala nang nagmahal sa'yo. Generally, when we speak of gambling, immoral ang gambling. Kasi talagang masisira ang pamilya. Pero yung immoral at illegal, nagiging moral at legal pag ginawang legal ng pamahalaan ang sugal. So, miski anong problema mo dyan, basta ginawang legal, open na yan, di ba? Si Annalyn, maawa ka sa sarili mo, anak. Maawa ka sa sarili mo. Pwede kang bumitaw sa relasyon mo dito. Pwedeng humingi ka ng tulong sa abogado para masuportahan yung mga anak mo. Nang hindi mo ipinipilit yung sarili mo sa impaktong katulad nito. Natutulog ka, gusto kang gahasain. Pag hindi pumayag, sasaktan ka. Alam mo, miski aso, hindi ginagawa yun, Alvin. Alam mo, huwag mong sabihin wala kang makitang trabaho. Ang dami dyan namumulot ng basura sa gabi. Kumikita. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Una sa lahat, kaawaan mo ang sarili mo kasi wala kang mararating sa buhay mo kung ganyan ka lang ng ganyan. Maraming salamat, Ate Kuring. Maraming salamat. Ayan, ako, galit na si Dr. Love. Mag-isip-isip ka na, Alvin. Habang nag-iisip ka, magko-commercial muna kami. Okay, magbabalik ang Face to Face Harapan! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong harapin mo? Face to face. Sige na, meron ka ng pagkakataon, Donita, ng huling sermon mo dito kay Alvin. Kuya Alvin, yan, iwasan mo ng scatter, ha? Para makapag-ipon ka ng pera, tapos makabili kayo ng magandang furniture sa bahay nyo. Doon sa Simple Joys kay Sir Charles, ha? Oh, alam mo na yon, ha? Yan, tulad inupuan mo, ang ganda, di ba? Simple Joys yan. Ito, ang dami ng lata ng sardinas niyan, ha? Oo, di ba? Oh, mag-ipon ng pera para makabili sa Simple Joys, ha? Sir Charles, salamat daw po. Salamat daw sa Celia. Okay, so, ikaw naman, ano naman ang masasabi mo sa sitwasyong ito, Doc Dex? Dito sa sitwasyon to, Ate Kuring, yun nga, wag na sanang madamay pa yung mga bata. Kasi dahil sa nagagawang ganito, dahil sa kahirapan ng buhay, kung mababawasan sana yung kahirapan sa pamamagitan ng paghahanap ng mas matinong trabaho kaysa sa magbibigay ng oras dun sa hindi ka naman sigurado, doon ka na sa meron kang kikitain talaga na para iambag mo sa mga bata. Huwag iasa sa swerte. Yes. So ito na ngayon ang tanong natin kay Alvin. Annalyn, mahal mo pa ba si Alvin? Para sa mga anak ko na lang po pagmamahal ko sa kanya. Ibigay ko na sa mga anak ko yung pagmamahal ko sa kanya. Huwag na lang, ayaw mo na. Doon na lang po sa mga anak ko. Mamahalin ko na lang po yung mga anak ko kaysa sa kanya po. Ay, ganon? Talaga ba? Ganon din po Mas kailangan pong mahalin yung mga bata kaysa po yung matanda nung hindi niya magbabago yata. Kasi siguro ang iniisip niya, Alvin, kung pipili din na lang naman siya ng kanyang mamahalin, yung may ambag na sa buhay niya. Hindi ba? Kasi kahit ikaw ang tatay, kung hindi ka naman nakakatulong, pabigat ka pa ngayon dito kay Annalyn. So Alvin, ano naman ang pangako mo sa sarili mo? Ayan, ayaw ka nang balikan. Hindi naman po, Bilikan siya. sing-sing. Hindi ko naman po siya mapipilit. Kung talagang ayaw niya. Okay. So anong ibig sabihin nun? Maghihiwalay na kayo? Hindi naman po, pero sustentuhan ko pa rin naman po sila kung sakaling talagang ayaw niya. Nanalo sa scatter. Hindi na magsasama sa isang bubong? Hindi na.
Walang pambayad sa upa. Ha? Pinapalayas na. Pinapalayas na daw sila sa pagbabayad sa upa. Ilang buwan ba? Pang-apat na buwan po ngayon. Ko po yan eh. Pang-apat? Siguro ito lang at saka yung... O sige, sagot ko na yun. Okay. Itong si Doc Dex, yung mga iba pang mga pangangailangan ninyo para sa mga bata. Wala naman po kasi yung problema kasi doon po siya nakatira sa nanay niya eh. Ako lang upahan po kami mag-iinay. Ay, kaya pala malakas ang loob. Nasa nanay siya nakatira. Oh, eto na nga, eto na nga. O, ayan. Alam mo, ngayon lang tayo hindi nakapagpabati, ah. Oh, yes. Diba? Sa dami ng kaso natin, ito talaga nagdesisyong maghiwalay na. Pero, sa kaso po natin ngayong araw, ilang mga konklusyon ang nakita ko dito. Number 1, kailangan pinaplano ang pagpapamilya. Hindi na uso yung napakarami pong mga anak. So, kung ayaw magdisiplina, hirap po talaga ang inyong aabutin. Huwag mo nang dagdagan niyang 10, ha? Tutulungan ka ng barangay sa family planning. Pangalawa, ang pananakit ay hindi katanggap-tanggap anuman ang sitwasyon. Kahit na anong sitwasyon pa yan. Ang binugbog naman, hindi dapat nananahimik, dapat yan nagre-reklamo. Kailangan mahalin mo ang sarili mo, respetuhin mo ang sarili mo. Pangatlo, ang pagsusugal, legal man o illegal, wala pa po akong nakikitang kabutihang na idudulot sa nagsusugal. Wala talaga. Pwede na lang sa mga bilyonaryo na kahit matalo ng bilyon, buhay pa rin po sila. Ano po? At pang-apat, kung hindi tutulungan ang sarili, walang mangyayari. Okay, palakpakan tayo kahit ganito ang nangyari sa mag-asawang ito. At least, sila po'y nagharap-harap at nagkaalaman. Pwede na silang mag-move on sa kani-kanilang mga landas. Okay? Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan.